Mahilig ka bang mag-experiment ng mga ulam or kung ano lang available sa loob ng inyong bahay, ayun lang ang ginagamit mo? O pwede mong gayahin tong niluto kong beef pochero. Sarap niyan tol, pang misawsawan ng sili pati kalamansi. Sigurado mapapa-extract ka na naman. Tapos simulan nga pala natin ilagay yung ating karne dun sa kaldero. Bali, 1 kilong baka nga palang ginamit ko dito. Tapos lalagyan natin siya ng paminta para may lasa rin, di ba? Tapos kaunting asin. Pati lalagyan ko rin ng tubig. Pakukulong ko lang to sa loob ng mga 1 oras at kalahati. O hanggang lumambot lang yung ating karne, di ba? So meron nga pala ko itong 5 pirasong saging na saba. Sabi ko nga sa inyo kung anong available na gulay, ayun lang gagamitin natin. So ayan, hiniwa ko sa gitna. Tapos nagpait na nga pala ako ng mantika dito. Piprituhin natin yung ating hiniwa na saging na saba hanggang mag golden brown lang. Kung meron kayong patatas pati carrots, pwede nyo rin naman isabay dito sa prito yung saging na saba. Pero ako trip ko lang ngayon isaging na saba kasi masarap na yan para sa akin eh. Para sa mga dahon naman, gagamit lang tayo ng peche na Tagalog. Ayan, banlawan lang natin tapos gagamit din tayo ng repolyo. Bali, hiniwa ko lang sa 4 yung repolyo. Babad muna natin sa tubig na malinis tapos set aside muna natin. Tapos naghiwa na rin pala ako ng mga aromatics dito. Sibuyas nga pala inuna ko. May sibuyas, syempre meron yan tayong partner na bawang. Dinikdik ko nga pala yung bawang tapos chinap ko lang din ng ganyan. Tapos pag okay na yan mga tol, balikan nga natin yung ating baka na pinapalambot. So check natin kung medyo malambot na ba yung ating pinapakuluang na baka. Para sa akin okay na. Tapos set aside muna natin at magpainit tayo ng panibagong kawali. Simulan pala natin mag-isa ng bawang pati sibuyas. Sinabay ko na para hindi na kayo malito. Tapos igisa natin yung tomato paste. Nga ako napanood na isang nagbablog din. Sabi niya talagang ginigisa daw yung tomato paste kasi parang kamatis na hilaw lang yun eh. So ayan, nilagay ko na rin pala yung karne ng baka. Tapos din pala ko siya ng patis pati paminta. Hindi ito yung nakagisnan mo na pochero na niluluto ng nanay mo kaya ng lola mo. Itong pochero ko is parang nilaga lang to mga tropa. Nagkaiba lang naman talaga sa nilaga at pochero. Syempre yung nilaga talagang nilaga lang. Yung pochero syempre yung matapang talaga yung lasa niya. Tapos gumagamit tayo ng tomato paste o tomato sauce. Para lang siyang tomato soup na lasang nilaga. So nagigets mo na nga ba yung sinasabi ko. So ayan, habang nag-aantay tayo lumambot yung ating karne, gumawa tayo ng sausawan na malupit. Bali, kalamansi at sili at patis lang ilalagay natin dito. Saktong-sakto yan doon sa ating sabaw, di ba? Nga tayo sa ating pinapakuluan na karne ng baka. So nilagay nga pala natin yung saging na saba na prinito natin. Tapos yung repolyo, pati yung pechay. Try mo naman yung ganitong luto para maiba naman, di ba? Hindi na laging nilaga. So ito nga pala ang version ko ng beef pochero, di ba? Simple-simple lang naman tong recipe ko. Kayang-kaya mong gawin sa bahay to. Tapos masarap talaga yan pag meron kasamang kanin, di ba? Pag nagbo-voice over nga ako dito ngayon, nagtatakam na naman ako. Parang gusto ko ulit kumain. Tapos bubuhusan mo ng sili, kalamansi, pati patis, di ba? Ang sarap niyan tol, solid na solid. Tapos mainit pa yung sabaw. Ay, nako po. At ayun na nga mga tol, kung hindi ka pa pala nakapag-follow sa aking page, kindly follow my Facebook page, YouTube, and TikTok account. Tony Boys TV nga pala pangalan ng page ko. Sa mga viewers naman natin na walang sawang sumusuporta sa ating page, marami pong salamat. Kundi dahil sa inyo, hindi ako makagawa ng mga ganitong video. Tapos, ayun, nyarap!